So hello guys, our topic for today is the biomolecular hierarchy. So tara, alamin natin kung ano pa nga ba yung mga cells nito. So the first topic is the atom, fundamental building blocks. So dito daw yung mga atoms ang pinakamaliit na unit ng matter. Kumbaga yung may sariling chemistry identity. Sa biology may mga tayo dito tinatawag na carbon, hydrogen, oxygen at nitrogen, phosphorus at sulfur. Bawat isa sa kanila ay meron daw unique na role para magkaroon ng tamang chemical reactions at bonds sa ating katawan. First is carbon. Ano nga ba yung carbon? Ito ang nagsisilbing backbone ng mga organic molecules dahil kaya nitong bumuo ng apat na covalent bonds. So next is oxygen. Dahil highly electronegative ito, napaka-importante nito sa mga reaction na may kinalaman sa tubig at sa pag-transfer ng energy sa loob ng cells. The last one is phosphorus. Essential ito para sa ating ATP, energy, sa ating nucleic acid, DNA or RNA, at sa mga phospholipids na bumubuo sa ating cell membranes. So next is molecules from simple to complex. So ano nga ba ito? Ang mga molecules ay yung mga nabubuo kapag nagsama-sama o nagba ng mga atoms. May mga simple tayong molecules na tumutulong sa like sa ating environment, community at chemistry. Tapos may mga tinatawag tayong small biomolecules gaya na glucose, amino acid at nucleotides. Ito ay nagsisilbi na building blocks at source ng energy para sa body natin. So what is glucose? Glucose ay ito yung main source ng fuel para sa metabolism ng ating mga cells. At next is amino acid. Sila yung mga monomers o maliliit na maliliit na pesa na nagdudugtong-dugtong para makabuo tayo ng proteins. So last one is nucleotides. Sila naman yung nagdadala ng genetic information at nag-iimbak ng energy sa anyo ng ATP. Yun lamang. So move on tayo sa next slide. So the third one is molecules, the giant of the cell. Ang mga molecules daw ay yung mga dambuhalang structures na nabuo mula sa paulit-ulit na units. Sila ang nagtatakda ng chemistry at architecture ng ating mga cells. At ito ay may apat na klase. So una is protein. Dito ang protein ay sila ang all around, kumbaga kung tawagin sa cell. Sila ang bahala sa structure, enzymes, transport at pati na signaling. Tandaan mo lang, sequence leads to fold, at ang fold naman ang nagdidikta ng function. So tandaan natin yun. So the second one is nucleic acid. Sila ang mga information managers. Ang DNA ang nagtatago ng ating genetic info, habang ang RNA naman kumbaga yung nag-aayos na expression at regulation ito. The third one is carbohydrates. Bukod sa pag-iimbak ng energy gaya ng glycogen, importante rin sila sa pag-recognize ng cells sa tulong ng glycoproteins at sa pagbibigay ng structure. The last one is lipids. Sila ang bumubuo ng ating cell membrane. Bukod doon, sila nagsisilbi rin na energy reserve at mahalaga sa cell signaling. The fourth one is organelle, cellular compartments and their roles. Dito ay
ang mga organelles daw ay parang mga special rooms sa loob ng cell. Dahil hiwa-hiwalay ang mga trabaho nila, nagagawa nilang gumawa ng specific na environment na swak or sakto para sa bawat function. Dahil dito, mas nagiging efficient at kontrolado ang lahat ng proseso sa loob ng cell. At ito ay may mga role. At ang una ay nucleus. Ito ang main office o control center. Dito nakatago ang ating genome at dito rin kinokontrol ang transcription at pag-ayos ng chromatin. So the second one is mitochondria. Sila ang powerhouse ng cell at dito rin daw nagaganap ang oxidative phosphorylation at sila ang main hubs para sa ating energy production. At the third one is and Golgi. Dito naman sila ang factory at shipping department. Dito ginagawa ang pag-fold ng proteins, pag-modify, pag-sort at pag-secret nito para magamit ng katawan. At last one is lysosome. Dito naman sila ang recycling center kung tawagin. At ang trabaho nila ay sirain ng mga lumang macromolecules para ma-recycle at magamit ulit ang mga resources. So ang panglima ay the cell, the basic unit of life. Dito yung cells ang pinagsama-samang molecules at organelles na bumubuo sa isang gumaganang unit, at dahil sa kanila kaya nating mag-metabolize o lumaki o mag-process ng information at mag-reproduce. Ito ay may tatlong part. Una ay cell membrane. Ito ang nagsisilbing gatekeeper or parang barrier. Siya ang bahala sa transport ng mga gamit, communication sa labas at pinapanatili ng hugis ng cell. So next is metabolism. Ito yung network ng mga chemical reactions sa loob natin na nagko-convert ng energy para manatili tayong buhay. At last one is information flow. Dito sa information flow, daloy ng informasyon ay mula sa DNA to RNA protein. Dahil sa regulation nito, nagagawa ng cell na kumbagay mag-respond at mag-adapt sa kung ano man ang nangyayari sa paligid niya. So the last one is interconnectedness from atom to organism. So last topic na to, dito ay ang buhay parang isang network daw kung tawagin. Ang bawat level ay bumubuo sa susunod ng mga atoms ay nagiging molecules na nagiging macromolecules at bumubuo naman ng organelles. Ang mga ito ang bumubuo sa ating mga cells na nagsama-sama para maging tissues at organisms. So atom is basic chemical properties. Next molecule is functional groups. Third one is macromolecule is structure at catalysis. Pangapat is organelle compartmentalization. Lang. Panlima ay cell, ang central at basic unit ng buhay. Panganim ay tissue, coordinated function. At sa pampito is organism, emergent psychology, ang kabuuan takbo ng buhay. So sa madaling salita, bawat maliit na part ay kailangan para malamang mas malaking function na ating katawan. So yun lamang po ang ating topic at sana ay may natutunan kayo mula dito at salamat po.